Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. Jesus ay naging at di magluluwat sa itarting kaibigan, kumanda kang siya ay salubungin. Jesus is Coming Again program. Inyong makakasama at mapapakinggan ang kilalanang tagapagsalita sa ating Jesus is Coming Again program. Evangelist Cesar Diaz Giso Jr. Magandang umaga, tanghali o hapon o gabi sa lahat ng ating mga kapatid at mga kaibigan na nanonood po ngayon sa ating pong Jesus is Coming Again Ministry. Welcome po kayo mga kapatid sa ating pong programa. At ang bawat isa po sa inyo mga kapatid ay akin pong inanyayahan na atin pong i-share ito pong ating pong programa ngayon. At gayon din po naman atin pong inilalapit sa inyo na patuloy po ninyong idalangin ang atin pong programa. Ako dito mga kapatid ay sobrang busy talaga. Araw-araw po yan. Ngunit yan po mga kapatid ay atin pong isinasantabi para lamang magkaroon tayo ng panahon at pagkakataon na tayo po ay makapag-broadcast at atin pong mapaglingkuran ang mga katanungan na ipinadala po sa atin. Tayo po mga kapatid ay mananalangin. Dakilang Panginoon, sa aming pong pag-aaral ng inyong mga dakilang salita, kayo nawa Panginoon magbigay sa amin muli ng karunungan, buhat sa inyo na aming pong manawaan ang inyong mga dakilang salita at may sa kabuhayan, may bahagi sa aming mga mahal na mga kaibigan, sa aming mga kapwa-tao kahit kaibayo pa sa pananampalataya. Tulungan din po kami Panginoon na aming pong mayatid ang pabalita ng kaligtasan sa mga taong lalo tigit ang mga ibig makaalam ng katotohanan buhat po sa inyo. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Mahal ko mga kapatid at mga kaibigan, ang atin pong gagawin po ngayon ay sasagutin po natin ang apat na mga katanungan, pero nagiging 5 po ito mga kapatid sapagkat ito po ay sabihin na po natin na reaction doon po sa katanungan na atin pong ipinost at nangyari mga kapatid, siya din po naman ay sumagot nito. So atin pong bibigyan pansin yan, atin pong titingnan mga kapatid ang bagay pong ito. So ang akin pong hiling po sa inyo, bear with me at palipat-lipat po natin gagawin ito muna mga kapatid. Ano po? So inyo pong ipakita ko muna po sa inyo, ito pong atin pong ginawang PowerPoint. Ipakita ko muna po sa inyo yung mga questions at atin pong titingnan. Babalik po ako ng ganito. So atin pong titingnan mga kapatid ang kanyang pong mga katanungan. Sandali lang. Alright, nandito. Ayan, atin pong ibaliktad na naman sandali lang. Ayan. Yan po ang ating Jesus is Coming Again Ministry, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan. Na lagi po tayong mini-message po na nasaan na yun nga ang inyong pong programa, Evangelist Dison. Nasaan na po ang Jesus is Coming Again Ministry. So ito na nga po mga kapatid. Bumabalik po sa Himpapawid ang atin pong programa. Sa nga po pala, no? Atin muna pong may mga ilan po dito mga kapatid na atin muna pong batiin, ano? Alright, sana naman ay anyway, kung late ko kasing nabuksan ito mga kapatid, kaya hindi ko po mabasa yung mga una na mga babatiin ko. Pasensya lang muna kay mga kapatid pero mga nakikita ko ngayon dito ay si Irene C. Alfredo Philip, then si Nancy Rabino, Charlie Lick Kabuhat, yan. Sandali biglang umakyat. Okay. Then, gayon din po naman si Jesse Antalan Bergonio, Jack Ladra, then, sino pa ba? Atin pong binabati mga kapatid ang TLC, ang The Light Church of the Seventh-day Adventists. Atin pong pinasasalamatan
atin pong binabati mga kapatid, ang atin pong mga kapatiran na mga ito, na mga masisigasig sa gawain po ng Panginoon, lalo tigit ang mga elected new officers. Atin pong binabati mga kapatid, ang mga kapatiran at mga kaibigan ng TLC Group. Okay? Atin pong binabati, una, aking basahin mga kapatid ang mga pangalan po dito. Si Elder Jordan Fernandez. Binabati natin ang kapatid na ito at ang Panginoon po ang magpala sa inyo, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan. Okay? Then, si Papang Lalay, ayan, natin din pong binabati siya at ang kanyang ay bahay. Si Jezreel Bago, yan. Binabati din natin po yan siya mga kapatid. Siya po yung aking classmate noon sa Mountain View College. Akin pong pinasasalamatan ang kapatid nito sa patuloy po niyang pagsubaybay sa atin pong programa. At gayon din po naman, atin pong pinasasalamatan ang lahat ng mga kapatiran sa likod ng lahat ng ito. Alright, basahin ko sandali ha. Si Lin Chow, ayan. Yeah. Alright, sino ba ito? Si Ate Aida Balindez, si Ben Pags, yan, si Jess Nori Bago, si Joe. Ito yung mga pangalan ng kanilang Facebook kasi mga kapatid. Joe Fernandez, Jordan Fernandez, ayan. Si Mamshi, si Nini Alinsod Dichoso, then si Papsi, Dichoso din po naman. Noval, Dan, Teds, Dudi, then Nuyasam. Sino ba itong Sinuyasam na ito anyway, mga pangalan lang kasi po ito mga kapatid ng Facebook. So, hindi ko gaanong mabasa itong mga bago nating mga kapatiran at mga kaibigan na patuloy po na sumusubaybay sa ating programa at ating pong pinasasalamatan ang kanila pong suporta. Ang mahal ko rin pong asawa na kung saan ay nanonood ngayon. Si Brother Danny Masayon at gayon naman si Sister Ruthie Masayon, si Papang Lalay at ng kanyang misis po. Ating pong binabati din po naman sila ni Angel dyan, sila ni Ann, ang kanyang mga magulang. Lahat ng ating mga kapatid na nakikinig po ngayon, si Sister Bembim Salarda, gayon din po naman ang Makabuhay Family na nakikinig po at nanonood din po sa ating programa. Ating pong binabati din po naman ang ating mga kapatiran dyan po sa dako ng Seattle. Yan. Okay, so much for that mga kapatid. Dako po tayo. Nandito po ang 5 mga katanungan na aking pong ipinapakita sa inyo. Din mamaya po, maya ng konti, ay haharap na naman itong kamera sa akin. Ito po mga kapatid, ay padala po ito galing kay Chalo Webster. Okay? Doon po sa kanilang forum, Seventh-day Adventist Bible Group. Ang Seventh-day Adventist dito mga kapatid ay talagang pinaghihinili. Talagang yung kinakalaban talaga nila ng gusto. Siguro wala nang ibang maikatwiran. So ang nangyari, ganito na lang mga sinasabi. Unang tanong at ating bibigyan pansin mga kapatid, sabi dito, law was abolished by the Lord Jesus Christ by nailing it on the cross. So, totoo po ba ito? Na ang law na tinutukoy po nila dito ayon sa kanilang discussion ay 10 Commandments. Ito daw ay pinatigil na ng Panginoon. Totoo po ba ito? At na-abolish na po ba? Ating puntahan yun, ano? Ang kasunod mga kapatid, Jesus stopped keeping Sabbath after he got baptized and received Holy Ghost. So, si Kristo daw nabinyagan at siya po ay nabinyagan at nakatanggap ng Holy Spirit. Siya daw mga kapatid ay hindi na daw nagtikip ng Sabat. Totoo ba yun? Ang ikatlo ay ang sabi is they accuse God of failure. They teach that the old covenant, Sinai covenant, failed. Totoo ba mga kapatid na ang Seventh-day Adventist ay nag-akusa sa Diyos? Naku, matindi ito. Diyos pang inakusa. Alright, ating tingnan ang ika-4. Trying to keep the Sabbath will not save you is day 8. So, ang tanong dyan mga kapatid, ang Seventh-day Adventist ba talaga ay sumusunod sa Sabat? Kasi ang iniintindi ay sa pamagitan ng pagsunod ay maliligtas. Yan mga kapatid ang ating pong bigyang buhay at yan po ang ating bigyang kasagutan at yan mga kapatid ang atin pong papansinin sa atin pong programa
sa ating Jesus is Coming Again Ministry. Meron din po ako mga kapatid papakita sa inyo. Ako po ay nag-post galing po sa ating Jesus is Coming Again Ministry na ang nakalagay po dito mga kapatid sa bandang kaliwa, dito po sa word na author, ito po ang aking sinabi. Bakit ba laging minamali ng mga ayaw sumunod sa mismong mga kautusan ng Diyos ang mga pinag-uutos ng mahal na Diyos? Ang dahilan ba ay hindi nila alam? Or nagmamaang-maangan lang dahil gustong umiwas nito? Mag-comment na. Isa sa nag-comment dito naman sa bandang kanan ay si Herminio Saldivar Peralta. Ang kanya mga kapatid na comment ay ito: Jesus is Coming Again Ministry. Kayo man lang ang mapilit na sundin na pati utos sa mga Israel lang ay sinusunod ninyo. Salamat naman at nandyan sa iyong bibig ng galing na sinusunod po namin. Kaya lang ang sabi niya, ang mapilit lang daw ay ang Seventh-day Adventist na ang kautusan daw ay para lang sa mangodyo, sinusunod pa rin daw ng Seventh-day Adventists. Sabi niya, pakibasa ang Deuteronomio 5.1 hanggang Deuteronomio 5.1. Ang kinausap ni Moses ay ang saling lahing iyon, their generation. First generation is 40 years. Tuloy sa Deuteronomio 5 talatang 3, di kasali ang kanilang mga magulang. Sa isang Bible version o sa ibang Bible translation ay di kasali ang kanilang mga ninuno. So, yon mga kapatid, yan po ang ating sasagutin at atin pong bibigyang linaw. Okay, babalik tayo ha. Yan. Atin pong bigyang pansin ngayon, ito pong katanungan ito na atin pong bibigyang pansin, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan. Now, ating puntahan ang mga katanungan. Okay? Atin mo na pong puntahan, ito pong sinabi ni Brother Herminio Saldivar Peralta. Ano po ba ang nakalagay mga kapatid? Ulitin ko ha. Ito ang sinabi niya. Binasa ko na rin. Nakita na rin ninyo yung mga questions. Akin na po itong haharapin. Ayan. Sabi niya, Herminio Saldivar Peralta, Jesus is Coming Again Ministry, kayo man lang, sabi niya, ang mapilit na sundin na pati utos sa mga Israel lang ay sinusunod ninyo. Pakibasa ang Deuteronomio 5.1 at ang kinausap ni Moses ay ang saling lahing iyon, their generation. First generation is 40 years. Tuloy sa Deuteronomio 5.3, di kasali ang kanilang mga magulang. Sa ibang Biblia, sa ibang Bible translation, ay di kasali ang kanilang mga ninuno. So dito mga kapatid, iinog ang ating pag-aaral. Ang punto po ang ating kuhanin dito ay tatlo. Number 1, totoo po ba na ang mga ninuno, ibig sabihin si Abraham, si Isaac, si Jacob, ay hindi ba sumusunod sa kautusan ng Diyos? Kasi hindi daw kasali dito ang mga ninuno. Ikalawa, ang kausap daw ni Moses ay mga Israelita lang. Di modo, ang 10 utos ay dapat sundin ng mga Israelita lamang. Ikatlo, sabi niya, hindi tayo kasama, kasi hindi natin mga Israelita, ang sabi niya, tayo na mga Seventh-day Adventist daw ang mapilit lang. Alright. Maganda po yan mga kapatid. Bibigyan po natin ng pansin yan. Una po, aking munang basahin ang talata na sinabi nitong si Mr. Peralta. Mr. Peralta, atin pong tingnan ang talata na inyo pong sinabi. Akin po itong babasahin kasama po ninyo. Alright? Ito po ang talata. Pakinggan po niyang maigi. Deuteronomio 5:1-3. Magandang balita Biblia. Tinipon ni Moses ang buong Israel at kanyang sinabi, Bayang Israel, dinggin ninyo ang kautusan at ang mga tuntuning ibibigay ko sa inyo ngayon. Unawain ninyong mabuti at tuparin ang mga ito. So dito mga kapatid, atin pong makikita
sa talatang 1, ang term na kautusan. Yan, no? Pinalaki ko talaga yan. Ano? Pinalaki ko yan, no? Word na kautusan. Talatang 2, itong sinabi. At, talatang 2 mga kapatid ha, ang Diyos nating si Yahweh ay gumawa ng kasunduan sa ating sa bundok ng Sinai. Talatang 3, pinakahuling talatang sinabi niya. Ito ang sinabi niya mga kapatid sa talatang 3. Yan, para makita ng ayos. Hindi sa ating mga ninuno, kundi sa ating nabubuhay ngayon. Pansinin niyo mga kapatid sa talatang 1, ang salitang kautusan, akin yan pong pinalaki. Sa talatang 2, nandyan po yung salitang kasunduan. Kung inyong pansinin, ang talatang 1, iba ang sinasabi dito sa talatang 2 at 3. Ano po ang sinabi sa talatang 1? Ulitin natin. Tinipon ni Moses ang buong Israel at kanyang sinabi, Bayang Israel, dinggin ninyo ang kautusan at ang mga tuntuning ibibigay ko sa inyo ngayon. Unawain ninyong mabuti at tuparin ang mga ito. So ano pong ibinigay ng Diyos sa pamagitan kay Moses mga kapatid? Kautusan. Sa talatang 2, pakinggan nyo po, kasi dito kumuha si Mr. Peralta na ito daw kautusan ay para lang yan sa first generation na lumabas sa Egypt at ang kautusan ay para lang sa kanila. Sa talatang 2 kapatid ay hindi kautusan ang pinag-uusapan. Sa talatang 1, kautusan ang pinag-uusapan. Sa talatang 2 at 3, ang pinag-uusapan dito hindi kautusan kundi kasunduan. Napansin niyo po ito? Kasunduan. Itong sabi ang Diyos nating si Yahweh ay gumawa ng kasunduan sa atin sa bundok ng Sinai. So, ano daw ang ginawa sa bundok ng Sinai? Kasunduan. Ang kasunduan ba ito ay binigay sa mga ninuno nila? Ang sagot, hindi. Kanino ito binigay? Sa kanilang nandoon sa bundok ng Sinai. Na hindi ibig sabihin umakyat sila doon sa bundok ng Sinai, kundi doon sa lugar kung saan sila nakatira at nakagawa ng mga balong-balong, kanilang mga tents. Doon mga kapatid ay tinawag itong bundok ng Sinai. Ang tawag pang nito bundok peninsula. Okay? Tawag ng iba. Dito mga kapatid ating makita sa talatang 3 na ito pong kasunduan ay hindi po ginawa ng Panginoong Diyos sa kanilang mga ninuno, kundi sa kanilang ngayon na nandoon sa bundok ng Sinai. So inyo pong makita na ang ginawa sa bundok ng Sinai, mga kapatid sa talatang 2 at 3, na hindi ginawa sa mga magulang ay kasunduan, hindi kautusan. Kapa ninyo? Mayroong ibinigay din pong kautusan si Moses sa talatang 1. Pero yung kasunduan na tinutukoy na yan, ay hindi nga naman kasunduan yan doon sa mga magulang na una sa kanila. Kasi mga kapatid, kung sabihin ninyo na ang kautusan ay kasunduan, mali. Ang salitang kautusan, rules, regulations, or commandments, yan po ay batas galing sa Diyos. Sinabi ng Diyos, huwag kang pumatay, huwag kang magnakaw. Susunod ka man o hindi yan kasunduan, batas yan. Pero pag sinabing ganito, ito yung aking mga batas, susundin ba niyo Israel? Opo, Panginoong Diyos. Ito ang mga batas na dapat ninyong sundin para kayo pagpalain ko. Susundin ba niyo ito? Opo, Panginoon. Ibig sabihin, pag sabi mong opo at ikaw ngayon ay tumanggap noong usapan ninyo kasunduan, ang nangyari po ngayon ay nagiging tipanan nyo yun. Yun po ay nagiging inyo pong tipanan or kasunduan or covenant. Yung 10 utos, hindi yan covenant, hindi yan mga kapatid kasunduan. Utos talaga ng Diyos, sabi niya, huwag kang pumatay. Hindi yan kasunduan, utos yan. Pero pag sinabing, itong kautusang ito, susundin mo ba o hindi? Ang sagot, sundin ko po. Di nagkaroon kayo ng kasunduan. Pag sinabi ng Diyos na ito'y dapat mong tuparin para ikay pagpalain at mabuhay, ibig sabihin mga kapatid, yan ang kasunduan. So dito natin makikita na ito pong tinatawag nating kautusan, law or commandments ay kaiba sa kasalitang kasunduan or covenant or tipanan. Dito po kasi nalilito ang marami, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan. Bakit po? Tingnan ninyo. Ang salita pong covenant,
Kaya tingnan niyo po. Galing po sa Strong Hebrew and Greek Dictionaries, ang salita pong covenant, sa Deuteronomy 5 talatang 2, pakinggan niyo po, the Lord our God made a covenant. Na anong ibig sabihin ng salitang covenant? Ayon po sa Strong Hebrew and Greek Dictionaries, para hindi po tayo magkamali, ito po ang sinasabi mga kapatid. Alright? In the sense of cutting like H1254, a compact. Para bang compact ng tinatawag ng tirad-pas, compact na biak na bato. Okay? Tulad ng ating mga katipuneros nung araw. Because made by passing between pieces of flesh, confederacy. Okay? Covenant, league. Kaya nga mga kapatid, pag sinabi nating covenant, sumpaan nyo yan, tipanan nyo yan, usapan nyo yan, kasunduan nyo yan. Pero how about the commandments? Ang commandments ay kaiba sa covenant. Ano pa ba yung commandments? Pakinggan nyo mga kapatid, sa aklat ng Genesis, chapter 26, verse 5. Pakinggan nyo po. Si Abraham, sapagkat sinunod ni Abraham ang aking tinig. Sino may sabi nito? Diyos. At ginanap ang aking bilin, ang aking mga utos, ang aking mga palatuntunan, at ang aking mga kautusan. Kung ang kautusan ay binigay lang sa panahon nila ni Moses, bakit may record sa Biblia na mismong ama nilang si Abraham ay sumunod sa 5 mga bagay? Una, sinunod ni Abraham ang aking tinig. Sinunod ni Abraham ang kanyang bilin. Sinunod din ni Abraham ang mga utos ng Diyos. Sinunod ni Abraham ang mga palatuntunan ng Diyos. At ang panglima, sinunod ni Abraham ang mga kautusan ng Diyos. Ngayon, kung sasabihin ninyo ang 10 Commandments ay binigay lang doon sa panahon nila ni Moses, doon sa first generation, ay ano itong kautosang sinusunod ni Abraham? Isa pa, common sense lang po. Ibig sabihin ba yung kautosang huwag kang pumatay ay ibinigay lang sa panahon nung sila lumabas sa Egypt at dumating mga kapatid doon sa Mount Sinai? Doon lang ang bawal pumatay? Yung sinabi ng Diyos, huwag kang mangalunya, ibig sabihin doon lang naging bawal. Ibig sabihin, before ito binigay ang kautusan, okay lang noon ang mangalunya, pumatay, magnakaw, sumamba sa Diyos-Diyusan. Ang tawag niyan kapatid, use your common sense. Okay? Ibig sabihin ba sa panahon lang doon sa bundok ng Sinai, ang tao nagsisinungaling, pumapatay, nagnakaw at iba pa? At doon lang sa panahon yun sila'y pinagbabawalan? No! Ang record mga kapatid, hindi pa pinanganak si Moses, nilulo ni Moses, lulo sa tuhod ni Moses, lulo sa talampakan ni Moses. Si Abraham palang mahal kong mga kapatid at mga kaibigan ay nagpakita na ng pagkamasunurin sa Diyos. Kahit nga po si Noah pa, before nag-flood, ang Diyos ay nag-utos. Ito na may kautusan patungkol sa pangkalusugan na may tinawag marumi at malinis at si Noah ay sumunod nito. Si Isaac sumunod din sa kautusan ng Diyos. Kahit nga po, mahal kong mga kapatid, si Jacob ay sumunod sa kautusan ng Diyos. Halimbawa, siya mga kapatid ay nagbigay ng ikapo ayon sa kanyang ipinangako, kanyang ibinigay ikapo. Yan ay isa sa mga batas din ng Diyos. Hindi sakop sa 10 utos, pero sakop yan sa ibang ipinag-uutos ng Diyos. Si Abraham naman ay sumunod ayon dito sa 26 verse 5 sa kautusan ng dakilang Diyos mga kapatid. So yung kaisipan po na sinasabing itong 10 utos ay para lang sa mga Israelita kasi ibinigay sa bundok ng Sinai, paano na lang pala pagdating sa kapanahunan ni Apostol Pablo? Wala bang mga taong sumusunod sa 10 Commandments? Wala bang mga taong nangangaral ng 10 Commandments sa panahon ng New Testament? Of course, meron. Ito ang kautusan ng Diyos na ibinigay. At kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan. Bakit ang tipanan, mahal kong mga kapatid, ay ginawa lang doon sa bundok ng Sinai? Simpleng sagot. Sapagkat ang lumabas galing sa Egypt, hindi si Abraham, hindi si Isaac, hindi si Jacob. Ang lumabas galing Egypt, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan, ay ang mga Israelita. Ang Diyos nagsabi, ngayon ay alipin kayo noon, ngayon hindi na. Kayo noon hindi malaya, ngayon malaya na. Noon kayo pinagtatrabaho, walang kapahingan, ngayon meron na. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, sundin ninyo ang aking mga utos at kayo aking pagpapalain. Anong reaksyon ng mga tao sa pamagitan kay Moses? Ang sabi ng mga tao, opo, Panginoon, kami po ay maging masunurin sa inyo at pagpalain nyo kami ayon sa inyong salita at kami magiging masunurin.
So pag sabi nilang, kami po ay susunod sa inyo, sila po ay nakipagtipan sa Diyos. Sila'y nangako sa Diyos. Sila mga kapatid ay nagkaroon ng covenant sa Diyos at ang covenant nila ay obedient to the law. Iba yung susundan, iba yung pag-oo sa pagtupad sa kautusan. Para bang ganito? Ang lalaki at babae kinakasal, sabi ng lalaki, ng pastor o pare, iniibig mo bang babae ng buong puso mo at ikay nangangako ng katapatan? Opo. At sa inyong pangangakong katapatan na iyong ipinangangako sa harap ng mga ninong at ninang mo at ikay magtatapat at siya ay iyong mamalin walang mali? Opo. Ikaw babae, tinatanggap mo rin bang lalaki na siya iyong mamahalin sa hirap at ginhawa, sa kasalatan man o sa kayamanan, ikay magtatapat sa kanya? Ang sagot, opo. Ang tawag noon, covenant. Mayroon kayong sumpaan. Yung pagsabi ng Diyos, huwag kang pumatay, huwag kang magnakaw, batas yun. Hindi yun tipanan. Ang pagtupad mo sa kautusan nung nangako ka, yun ang tinawag na tipan. Yung tipan na ibinigay sa panahon nila ni Moses nung lumabas sila sa Egypt, yun yung ibinigay hindi kapanahunan ni Abraham, hindi sa kapanahunan ni Isaac, hindi sa kapanahunan ni Jacob, kundi sa kapanahunan mismo noong mga taong nakalabas sa Egypt, pumunta sila sa lupang pangako. Mahal ko mga kapatid, ang Diyos ay nakipagtipanan sa kanila. Bakit? Of course, patay na si Abraham, si Isaac, si Jacob, mismo pa ang mga apo nila. Itong mga apo sa tuod na lang after 400 years mahigit, sila'y naging biyag sa Egypt, sila mga kapatid ay nakabalik. Saan? Nakabalik po sila sa kanila pong lugar kung saan sila nanggaling nung una at ipinangako ng Diyos sa kanila. So dito ating makita na kung ating ipagpatuloy ng sabi na kanyang inutos, o tingnan nyo kapatid ha, ipinanag sa inyo ang kanyang tipan. Tipan na kanyang inutos sa inyong ganapin. Ano yung gaganapin mga kapatid? Sa makatwid bagay ang 10 utos at kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato. Now, kung sabihin ninyo, doon lang sa first generation ang kautosan ng Diyos, ay bakit sinabi ng Panginoon sa John 15 verse 10? Ito ang sabi niya, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay manahan kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama. Kanina sa Deuteronomy 4:13, ipinag-uutos ng Diyos na sundin ang 10 utos. Sabi ni Jesus Christ, ako'y naging masunurin at tumutupad sa kautusan ng aking Ama. At hindi lang siya sumusunod, mahal ko mga kapatid, inutos niya pa, itinuro niya pa. So dito inyong makikita at malinaw na inyong makikita, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan, na ang kautusan ng Diyos hindi lamang eksistido doon sa mga taong tumanggap doon sa bundok ng Sinai, hindi lang eksistido sa panahon nandoon sila sa bundok ng Sinai, kundi mismo nagpatuloy ito doon sa bagong tipan at ang nagturo mismo si Kristo Jesus. At ang nagpakita ng mabuting halimbawang pagsunod ay si Kristo Jesus. Hindi lang po yan. Si Apostol Pablo mismo nangaral doon sa mga Gentiles at mabasa natin sa Efeso Kapitulo 6, 1 at 2, ito ang sinabi, honor your father and mother. This is the first of God's 10 commandments that ends with a promise. Kung ang 10 commandments ay eksistido lamang sa panahon ng mga Israelita doon sa bundok ng Sinai, bakit pa itinuturo ni Apostol Pablo ang pagiging masunurin sa 10 commandments litra por litra iyong nababasa? Di lang po yun. Galatia 4:24 hanggang 25, sabi naman ni Apostol Pablo, He did this on Mount Sinai when God gave the 10 commandments. Sino nagbigay ng 10 commandments? Ang Diyos to Moses, the center of that system of trying to please God by trying to obey the commandments. Dito ating makikita mga kapatid ang salitang obey. Anong dapat i-obey? Ang 10 commandments. Sino ang nag-utos? Diyos. Sino ang nagpautos? Diyos. Sino ang ginamit na instrumento para malaman ng tao? Si Moses. Sino ngayon sa panahon ito ang nangangaral na ang kautosan ng Diyos ay dapat i-obey? Simple lamang si Apostol Pablo. Di lang po yun. Galatia 3:17, kanya Galatia 5 yun. Ito'y 3 naman. Sabi ni Apostol Pablo, God's promise to save through faith, and God wrote this promise down and signed it, could not be concealed or changed. 430 years later, when God gave the 10 commandments.
So anong sabi mga kapatid? Ano daw ang Ten Commandments ayon sa itinuturo at ipinangangaral ni Apostol Pablo sa kanyang kapanahunan? Tandaan ninyo, ang mga pinangangaralan ni Apostol Pablo by this time ay mga Gentiles itong naging Christians. Tulad ninyo, Gentiles kayo, pero naging Christian. Tinuruan din ni Apostol Pablo na ang kautusan ng Diyos, which is the Ten Commandments, ang sa bandang ibaba kapatid, Ten Commandments, ay hindi makansila, hindi rin ma-change. So, bali yung sinasabing ang Ten Commandments ay sa panahon lamang yan noong nasa bundok ng Sinai. So, pagkatapos nilang wala na sa bundok ng Sinai, ibig sabihin, wala na. Maling kaisipan. Bakit? Sapagkat si Apostol Pablo mismo nagsabi, hindi makansila, hindi pwedeng i-change or matigil, mahinto, makansil ang Ten Commandments. At ang sabi ni Apostol Pablo kanina sa chapter 5, walang iba, sundin ang kautusan ng Diyos. Liban pa noon mga kapatid, sabi po sa aklat ng Exodo, na isa lang ang kautusan para sa mga Hintil at sa mga Hudyo. Sa talatang 15-15 mga kapatid ng bilang, ito ang sabi, sa kapisanan ay magkaroon ng isang palatuntunan sa inyo at sa mga taga-ibang bayang Hintil na nakikipamayan sa inyo, isang palatuntunan. So dito ating makikita mga kapatid na isa lamang ang mga batas na dapat sundin. Tuloy natin, magpakailanman sa buong panahon ng inyong mga lahi, kung paano kayo ay magiging gayon din ang mga taga-ibang bayang Hintil sa harap ng Panginoon. Ibig sabihin, kung paano man kayong mga Hudyo, ay gayon din ang mga Hintil. Sinabi ng Galatia 3:26-30, sabi naman ni Apostol Pablo, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, sapagkat ang lahat ng sa inyo ay binautismuhan si Kristo. Walang magiging Hudyo o maging Griego man, walang maging alipin o malaya man, walang maging lalaki o maging babae man, sapagkat yung lahat ay iisa kay Kristo. Sa aklat mga kapatid ng Roma 10:12, itong sinabi, sapagkat walang pagkakaiba ang Hudyo at ang mga Hintil. Kaya yung kaisipan na nagsasabing ang kautosang yan ay sa mga Hudyo lamang na lumabas buhat sa Egypt, yung first generation, wala po silang pinagkaiba sa mga taong Hintil. Ang mga Hintil, walang pinagkaiba sa mga Hudyo. Ang mga Hudyo, walang pinagkaiba sa mga Hintil. Lahat tayo sinabihan ni Apostol Pablo, we need to keep the law of God. Ngayon, kung ayaw mo talagang sumunod sa kautusan ng Diyos, ay hindi ko na problema yan. Problema na po niyo yan. Ang akin pong gawain dito ay magturo. So, Mr. Peralta, yung sinabi mo na kayo lang naman ang mapilit na sundin na pati utos sa mga Israelita lang ay sinusunod ninyo. So ano ang punto? Ang mga Hintil at di Hintil, ang mga Hintil at mga Hudyo ay dapat parehong maging masunurin. Ipinakita ni Jesus Christ yan sa kanyang kapanahunan, itinuro niya na dapat sundin ang kautusan ng Diyos. Sabi ng iba, ang kausap niya lang kasi mga Hudyo. So kung ang kausap ng Panginoon Kristo na mga Hudyo sa bagong tipan ay kaiba sa mga Hudyo sa lumang tipan, therefore yung salitang sa panahon lang yan ng first generation ay mali na. Bakit po mali na? Sapagkat itinuro naman pala pagdating sa bagong tipan. Ngayon, hirit ang iba, ay ang mga Gentiles ay hindi kasama niyan. Mga kapatid at mga kaibigan, akin na yung paulit-ulit na binabasa sa inyo sa 1 Timoteo 6, talatang 14, na ang sabi ay maging masunurin sa kautusan ng Diyos hanggang sa muling pagpakita ng ating Panginoong Hesukristo. So, Mr. Peralta, sana naman ay naliwanagan po kayo. So, yung sinabi ninyong sa kapanahonan lang yan nung first generation lumabas, mali. Bakit? Sa panahon pa lamang ni Abraham, marami nang masunurin. Isa na dyan, si Abraham. Pagdating sa bagong tipan, malayo na po yan, 1,000 taon na po yung lumipas, ay itinuro mismo ni Kristo, sinunod ni Kristo mismo, at ito'y kanyang sinabi na dapat sundin kahit sa kanyang kapanunan. Ganon din po si Apostol Pablo na nagsabi, ang kautusang Diyos cannot be concealed nor be changed. Ang isa pa pong katanungan mga kapatid, bigyan nating linaw, ay galing kay Chalo Webster. Law was abolished by the Lord Jesus Christ by nailing it on the cross. Ang tanong mga kapatid, totoo po ba na ang Ten Commandments na lagi nilang sinasabing wala na ay ipinako na sa cross? Siguro ang pinakamaganda nating isipin ay
Ano ba yung ipinako sa cross? 10 Commandments ba? Or baka hindi rin 10 Commandments? Kung gagawin nating practical, kung ang 10 Commandments ipinako sa cross, ibig sabihin ba'y nawala na? Kung iliteral mo, mas nakikita na nga ng mga tao eh. Kung kukunin mo naman ang kahulugan, mahal ko mga kapatid, lalo na hindi sinabi ng Panginoong Kristo'y nawala na ang kautusan. Bakit po mga kapatid? Alright. Prueba na hindi po nawala ang kautusan ng Diyos. Ito ang sinabi. 1 Timoteo 6:14. Natuparin mo ang utos na walang dungis, walang kampintasan, hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo. Logic. Use your common sense. Kung ang kautusan ay wala na, kung ang kautusan ay natigil na, kung ang kautusan ay na-abolish na, kung ang kautusan na amindahan na, kung ang kautusan ay inalis na ng dakilang Diyos, bakit may sinabi pa ang Diyos na tuparin ang mga utos hanggang sa muling pagpapakita ng Panginoon Kristo sa pamagitan ni Apostol Pablo ang kanyang isinulat? Kaya yung kautusan na sinabing inalis na nung si Kristo'y napako, ang kautusan ng Diyos, ang sagot diyan, yan po isang malaking akala, yan po ay isang malaking sapantaha, yan po ay isang malaking kamalian. Therefore, kailangang maunawaan kung ano ang sinabi ng Biblia. Again, sinabi po ni Apostol Pablo na ang kautusan ng Diyos could not be concealed or changed. Binasa na po natin kanina yan. Could not be cancelled or changed, alin? Ang the 10 Commandments. Kaya yun pong kautusan na naalis doon sa cross ay hindi po 10 utos yun mga kapatid. Kung inyo pong aralin, ang tawag po noon ay ceremonial law. Ang 10 Commandments, ang Sabat ay hindi ceremonial law. Ang tawag po niyan ay moral law. Yung paghandog ng tupa na kumakatawan kay Kristo, paghandog ng mga bulong baka, mga kambing na tumutugi kay Kristo, noong si Kristo ay namatay bilang pinakauna at pinakahuling handog, yun ang natapos. Ang mga paghandog, hindi po natapos mga kapatid ang kautusan ng Diyos na moral na siyang 10 Commandments kanyang itinuro sa binata na ang sabi, kung gusto mong makapasok sa kaligtasan, ikaw ay maging masunurin sa mga kautusan. Now, puntahan natin ang talatang ito mga kapatid. Kung ano ba ang ibig sabihin nito? Ito po kasi ang ginagamit ng maraming tao. Ang Colosas 2, ang talata ay 14. Ito ang sabi, blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary. So dito mga kapatid, ating mabasa na ito po pala ay blotting out. Pag sinabing blotting out, binura na, naalis na. Ay ano yung na-blotting out? Ano yung naalis na? Ayon dito mga kapatid sa King James Version, ordinances, hindi commandments. Sa Strong Hebrew and Greek dictionaries, ang ibig sabihin ng ordinances mga kapatid ay dogma o dogma. Na ang ibig sabihin, kung inyo pong tingnan ito dito mga kapatid, nakita nyo po yan? Ang ibig sabihin ng ordinances na inalis na dyan ay seremonyal. Ano yung seremonyal? Pagka ang tayo nagkasala, kukuha ng tupa at siya'y maghandog ayon sa ordinansa na isinagawa at inutos ng Panginoon sa kapanahonan ni Moses at ni Aaron. So ano po daw ang na-blotting out? Ano po daw yung nabura? Ang mga kasulatan patungkol sa mga ordinances. Ang ordinances na tinanggal dito, hindi 10 commandments or commandments. Ang tinanggal dito ay ito nga po, law, which is the civil law or the ceremonial law. Yan mga kapatid, ang malinaw na sinasabi. Ito po yan, ceremonial law. Now, ating tingnan din, kumusta naman ang moral law? Naalis po ba? Ayon po sa Matthew Kapitulo 19:16, na ang isang rich young man lumapit at narito lumapit sa kanya at nagsasabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ang tanong ay, para siya'y maligtas, anong gagawin niya? Ito ang sabi ni Kristo, 17. At sinabi niya sa kanya,
bakit mo itinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti, datapat kong ibig mong pumasok sa buhay o kaya pumasok sa buhay na walang hanggan o pumasok sa eternal life. Ang sabi niya, ingatan mo ang mga utos. Abang binata, humirit pa. Ano-anong mga utos? Ni-recite ngayon ni Kristo ang bahagi ng 10 utos. Sabi niya, igalang mo yung mga magulang. Huwag kang pumatay. Huwag kang magnakaw. Huwag kang magsaksi na walang katotohanan. Sinabi rin ni Kristo Jesus, mga kapatid, huwag kang mangalunya or imbutin ang bagay ng iyong kapatao. Hindi ba yun ang nilalaman ng 10 Commandments? Dito ating makita na ang gusto ni Kristo Jesus, ingatan ng mga utos. Ngayon kung sabihin ninyo na na-abolish na ang 10 Commandments, mahal ko mga kapatid, ay bakit itinuturo pa ni Kristo? Disin sana yung sabihin niya, huwag na ninyong sundin ang 10 Commandments kasi mamamatay na lang din na kung di magtagal doon sa cross. Hindi Ang Kristo mismo ang nagturo na dapat to pa rin ingatan, sundin ang mga utos ng Diyos. Sa Hebrew mga kapatid, Greek Dictionary, pansinin niyo po ang Matthew 19:17 na atin pong binasa. Ito ang sinabi ni Jesus Christ, sagot doon sa binata. And he said to him, why call you me good? There is none good but one, that is good, God. But if you will enter into life, kung gusto mo makapasok sa buhay, keep the commandments. Napansin niyo mga kapatid? Ano daw i-keep? Commandments. Yan po ang malinaw na sinasabi sa atin ng kasulatan. Commandments. Anong ibig sabihin ng commandments? Ayon po sa Strong Hebrew Dictionaries, G1785, Matthew 19:17, ang term ginamit, commandments. Anong ibig sabihin ng commandments, mga kapatid? Intule or intule. Anong ibig sabihin ng intule? Injunction, that is an authoritative prescription, commandments, precept. Bakit tinawag authoritative? Kasi galing sa Diyos ang 10 Commandments. Bakit prescription? Sapagkat siya mismo ang nagsulat. Bakit tinawag commandments? Tulad ng 10 Commandments, ito'y sapagkat hindi iyan siya tipanan, kundi utos galing mismo sa Diyos. So mga kapatid, ang ordinances, ibang meaning. Iba ang meaning ng commandments. Iba ang meaning ng commandments sa salitang covenant. Ang covenant, that is between 2 or 3 or more people na nagkaisa, yun ang kanilang tipanan, sumpaan, yun ang covenant nila. Pero ang commandments tulad ng huwag kang pumatay, magnakaw, mangalunya at iba pa, hindi po yan tipanan. Yan ang sinabing batas galing sa Diyos. Ang tanong lang, tuparin mo ba o hindi? Mangako ka ba ng pagtatapat? Ang sagot ay, opo. So ikay pumasok ngayon sa kasunduan na ikay dapat magtatapat. Ang tawag noon ay hindi commandments. Ang tawag noon ay covenant, tipanan, kasunduan ninyo na ikay maging tapat. Tulad ng babae at lalaki kinakasal, magtatapat ang lalaki sa babae, ang babae magtatapat sa lalaki, kasunduan nila yon sa harap ng pari o pastor o chaplain man o kung sino nagkasal sa kanila, mayor man o judge, sa harap ng maraming saksi, nangako sa tipanan, sila magtatapat sa isa't isa. Ang tawag noon, tipanan, hindi yun batas. Alright, isa pa. Ito yung commandments na tinutukoy. Revelation chapter 20-14, blessed are those who do His commandments. Ngayon, kung sabihin mong wala na ang commandments ng Diyos, ito mga kapatid, chapter 22, pinakahuling chapter na po ito ng Biblia. Revelation na po yan. Mapapalad silang mga gumaganap sa kautusan. Ay kung wala na ang commandments ng Diyos mga kapatid, ay bakit pa sinabi ni Apostol Juan na mapalad pala ang sumusunod sa kautusan ng Diyos? Alam nyo, mabasa nyo sa Biblia talaga, mapalad ang sumusunod sa kautusan ng Diyos. Wala kang mabasang mapalad ang mga lumalabag, mapalad ang mga nagsasalangsang, mapalad ang mga suwail. Walang ganon. Sana naman ay inyong naunawaan ang puntong ito, mahal ko mga kapatid. So dito po ating makita, malinaw na sinasabi, blessed are those who do His commandments, that they may have the right to the tree of life, and may enter through the gates into the city. Ano po dito ang pagiging mapalad nila? Una mga kapatid, aking umpisan sa ibaba. Ang sinabi po ng Biblia, simple lamang, mahal ko mga kapatid.
papasok sa mga pintuan ng syudad o gates ng syudad. Okay? Then siya po'y magkaroon ng karapatan na kakain ng tree of life, bunga ng tree of life. Malinaw din po mga kapatid na tinawag siyang mapalad. Yan ang sinabi sa atin ng kasulatan. Ngayon, kung wala na yung commandments ng Diyos, ay ba't sinabi pa ni Apostoluhan na mapalad ang sumunod sa kautusan? Di sana yung wala na ito kasi wala naman palang commandments tapos nagpo-promote pa ng commandments. Tapos sabihin pang mapalad. Walang ganon, kapatid. So sana po naging malinaw ito sa inyo. So ang commandments dito, again, ito po ay authoritative prescription, commandments, precepts. Saan galing? Galing sa Strong Hebrew and Greek dictionaries. Bakit ang dictionaries mahalaga? Kung hindi mo naintindihan ang salitang salampuhit, o kaya kaibuturan, or kung hindi mo naintindihan ang salita, mga kapatid, na damay-damay, o kaya yung word na selfie, o kaya salitang pasaway, kung hindi mo naintindihan yan, pumunta ka sa dictionary, bibigyan ka ng right meaning. Kung hindi nyo naintindihan ang salitang commandments, yan naman pong revelation ay sa salitang Greek yan isinulat, pumunta ka sa dictionary na ang meaning pala ng commandments ay prescription, commandments like the Ten Commandments, precepts, authoritative, coming from God. Now, nandito tayo mga kapatid sa katanungang pagsagot na ang sabing law was abolished by the Lord Jesus Christ by nailing it on the cross. Ito po ang assignment ninyo. Saan ba mabasa sa Biblia na sinabi ni Jesus Christ, ipinako na sa cross ang 10 utos, hindi na dapat sundin kasi burado na. Assignment pa ninyo, sino sa mga apostoles, disipulo at mga unang Kristiyano na nagsabi, sa cross ipinako na ang 10 utos at di na dapat to pa rin. Kung mabasa nyo yung kapatid, tapos ang buksing, titigil tayo dito. Pero ito masabi ko sa inyo, para wag na kayo mapagod. Wag na ninyong hanapin yan kasi hindi nyo talaga mahanap yan. Bakit po? Una, wala sa Biblia. Ikalawa, di sasabihin ng Diyos yan, inuutos pa ng to pa rin eh. Isulat pang wag ng to pa rin. Baliktaran na yon. Alright, kasunod na katanungan. Jesus stopped keeping Sabbath after he got baptized and received Holy Ghost and power. So anong punto? Nung na-receive daw ni Kristo ang baptism at nung na-receive ni Kristo ang Holy Ghost, siya daw ay nag-stop ng mag-keep ng Sabbath. Ibig sabihin mga kapatid, ay may pinaghuhugutan ang tao pong ito. Pero ang tanong lang dyan ay, ito bang hugot niya? Tama naman. Kaya, ito pang sagot. Lucas 4:16, tapos na ang baptism ni Jesus Christ nito. Nagsisermon na sa sinaguga. Tingnan nyo mga kapatid, ang sinabi sa atin ng kasulatan. Siya, ito si Panginoon Hesus, siya'y pumasok sa sinaguga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. At ito'y ayon sa kanyang kaugalian. So mali na agad yung paratang nang si Kristo ay nakatanggap ng Holy Spirit, tapos na rin po ang fasting and prayer niya dyan. Tapos na rin po ang kanyang baptism bininyagan na sa ni Juan. So dito mga kapatid, ating malinaw na makita na ugali nga niya eh. Di lang po si Kristo. Lucas 23:54-56, sabi dito ay, at nooy araw ng paghanda at nalalapit ng Sabat. Ito po yung mga unang Kristiyano. Ito po yung mga early Christians. Noong Sabat ay dumating na, anong nangyari? Pagkatapos umuwi sila at nangaganda ng mga pabango at mera. Pagsapit ng araw ng Sabat, nangilin sila ayon sa kautusan. Sino ito? Mga unang Kristiyano. So ating makita, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan, na ang Kristo pagkatapos na binyagan, pagkatapos sa kanyang pagtanggap ng Holy Spirit nung sa bautismo, walang record sa Biblia na kanya na pong pinatigil ang Sabat. Bagkos, datapwat. Pero kung inyong titinan sa Biblia, malinaw mahal ko mga kapatid na naging masunurin pa nga kamo siya sa kautusan ayon sa sinabi ng Biblia. Malinaw po ba sa inyo mahal ko mga kapatid at mga kaibigan ang ating pong discussion ngayon? Sa muli po kayo aking iningayahan. Kung malinaw po sa inyo, mag-message po kayo sa akin. Again, tulad ng ating sinasabi, Evangelist Dizon, purihin ang Diyos, malinaw ang kanyang salita. Evangelist Dizon, purihin ang Diyos, aming naunawaan ang kanyang salita.
Purihin ang Diyos, Evangelist Dison, nasagot ang katanungan. Salamat sa Diyos, malinaw ang kasagutan. Purihin ang Diyos na ang kanyang salitay na natiling totoo, matibay at tama. Bakit? Sapagkat Diyos ang siyang may wika. Mga kapatid, kung malinaw po sa inyo, ang inyo pong gawin, mag-message po kayo sa akin. Okay? Mag-message po kayo kung malinaw sa inyo. Ay kung di naman malinaw, huwag na kayo mag-message na malinaw. Mag-message kayo, hindi malinaw. Ganun lang naman eh. Okay? Alright. Ito mga kapatid, tuloy natin. So, sa Matthew 5:17, ang Kristo pa mismo nagsabi, "Think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy but to fulfill." Yung katanungan na ating binasa kanina o yung sinabi noong nagpadala niyan, ang sabi niya ay Christ abolished the law. Sinagot mismo ni Kristo, huwag niyong isipin ako'y naparito upang sirain o alisin ang kautusan. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi sundin. Kung si Kristo ay sumunod na nangili ng Sabat, sumunod ka. Kung si Kristo Jesus, mga kapatid, hindi pumatay, sumunod ka. Kung si Kristo mapatid din ng ngalo niya, sumunod ka. Ibig sabihin lamang, kung si Kristo ay naging masunurin, wala namang dahilan na tayong mga taong kinahabagan na lang ng Diyos ay magiging suwail pa. So hindi po tama na sabihin ninyong inabolish na niya. Kasi una, walang record. Ikalawa, sabi ni Kristo, mawala ng langit at ang lupa, ang kanyang salita'y mananatili. Now, isa sa mga kautusan ng Diyos ay araw ng Sabat. Sabi sa Exodo 28, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Ano ang punto dito, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan? Si Kristo Jesus mismo sa Lucas 4:16 ating nabasa, siya po ay naging masunurin sa kautusan sa pamagitang ugali niya na pagdating sa araw ng Sabat, saan siya? Sa simbahan. Sa Gawa 18, talatang 4:17-2 ng Aklat ng Mga Gawa, atin ni pong mababasa na hindi lang ugali ni Kristo Jesus, kundi ugali din ni Apostol Pablo na pagdating sa araw ng Sabat, nasa simbahan siya. Hindi lang po yun. Sa Lucas 23:54-56, malinaw isinulat ni Dr. Lucas na ang mga unang Kristiyanong nanampalatay kay Kristo, masunurin sa kautusan, sila'y namay nga sa araw ng Sabat, alinsunod sa kautusan. Isa doon sa mga kautusan na binanggit ng kasulatan ay patungkol sa araw ng Sabat. Sana po naging maliwanag sa inyo yan. Si Kristo Jesus sa Matthew 12:8, sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. Ano pa ang kanyang papanginoonan kung ang Sabat ay na-abolish na? Ano pa, tawagin pa ba naman siyang Panginoon ng Sabat kung ang Sabat ay wala na? Kapatid, sabihan ko po kayo, hindi kayo matawag na mayaman kung ang inyong yaman wala na. Hindi kayo matawag, mahal kong mga kapatid, na lulo na mismo anak, ikaw wala nga. Apo pa kaya? Hindi kayo pwedeng matawag, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan, na doktor or lawyer na hindi ka nga nag-aral. Hindi iyon ang iyong titulo. Ang titulo ni Kristo ay Panginoon siya ng Sabat. Sapagkat may Sabat, anong papanginoonan niya kung wala ang Sabat? Dito ating makita sa Exodo 20, talatang 8, ugali ni Kristo ang pagsunod sa kautusan. Kasi siya nga ay Panginoon ng Sabat. So yung sinabing Jesus stopped keeping Sabbath, hindi po totoo yan. Yan po ay sa pantahan lamang galing kay Samuel o Bafimi. Ibig sabihin, maliban lang siguro hindi nagbasa itong taong ito ng Biblia, siguro nakikinig-kinig lang sa kwento o storya or chismis, hindi man lang inalam na napakaraming talata sa Biblia. Sa bagong tipan, pagkatapos namatay si Kristo, marami pong mga taong nananambahan sa sinagoga, sa simbahan, mga kapatid, sa araw ng Sabat. Di lang po yun. Isa pang katanungan na atin pong bibigyan pansin, mga kapatid, ay ang katanungan galing kay Jenny Hellett. Kay Jenny Hellett, ito naman ang sinabi niya. Is they accuse God of failure? They teach that the old covenant, Sinai covenant, failed. Ang sagot, mga kapatid, ito'y maling paratang. May mga paratang tama naman, pero may mga paratang mali. Isa na itong kay Jenny. Kailan ba naman ang Seventh-day Adventist ay nag-akusa sa Diyos kasi ang Diyos ay failure?
Ang failure na tinutukoy na yung covenant daw sa Sinai ay naging failure. Kapatid, sabihan ko kayo, kahit kailan ang Diyos hindi failure. Kahit kailan ang Diyos di pwedeng ma-failure. Hindi po yan nasa vocabulary ng Diyos. God is everything. He can do everything. Bakit kailangan merong failure? Pakinggan niyo po ang sinabi sa atin ng Malakias 4:4. Remember the teachings of my servant Moses, the laws and commands which I gave him at Mount Sinai for all the people to obey. Saan dito ang failure? Saan dito ang akusasyon? Ating ang binabasa ang Malakias 4:4 na ang sinabi ng Diyos, alalahanin, ang alin? Ang mga teachings, nino? Ni Moses na servant ng Diyos. Ano ba yung mga teachings na servant ng Diyos na si Moses? Itong mga batas na ikinuman, inutos ng Diyos na sundin, ay ibinigay ng Diyos sa Mount Sinai. Hindi to failure. Hanggang ngayon ay dapat sundin kasi sabi ng Diyos, ibinigay niya ito so that all people will obey the law. Hindi po failure. Hindi po natin inakusahan ang Diyos dito. Maghinay-hinay po sa pagsasabi kasi babaliktad at babalik lang din po sa inyo. Ito pa. Paano maging failure samantala, sabi po ng Galatia 4, sabi dito, He did this on Mount Sinai. Yun pong binanggit niyong Mount Sinai kanina. He did this on Mount Sinai when God gave the 10 Commandments to Moses. The center, that system of trying to please God by trying to obey the commandments. Na anong commandments itong tinutukoy niya, kapatid? Ito po yung 10 Commandments na sinabi ni Apostol Pablo could not be concealed nor be changed. So hindi makansela, hindi pwedeng palitan, kahit kailan ang Diyos ay hindi po failure. Yan ang sinabi ni Apostol Pablo. Galatia 3:17, could not be concealed nor be changed ang mga kautusan ng Diyos. Kahit kailan ang Diyos hindi pwedeng akusahan, ang Diyos ay hindi pwedeng ma-failure, lalo tigit pag sinabi ng Diyos, mangyari at maganap. Ang ika-4 na katanungan ditong ipinadresan. Bali, pang-5 na po ito. Okay? Ito pang sabi. Trying to keep the Sabbath will not save you each day. Kahit kailan, mga kapatid, hindi po turo ng Biblia na i-keep mo ang Sabbath para maligtas ka. Kahit kailan hindi po turo ni minsan ng Seventh Day Adventist na i-keep mo ang Sabbath, maligtas ka. Mali baliktad. Ang kautusan ay hindi nagliligtas. Ang Sabat hindi nagliligtas. Pakinggan niyo po ito. Ang totoo niyan, tayong nanampalataya kay Kristo ay ligtas na tayo. Ako'y ligtas, ikaw ligtas, tayong ligtas nung tumanggap tayo kay Kristo. Ang mga ligtas, sumusunod sa utos. Hindi yung sumusunod sa utos para maligtas. Ang mga ligtas, sumusunod sa Sabat. Hindi yung ang Sabat sinusunod para maligtas. Pag ang Sabat sinunod mo para maligtas, late na late ka. Ang tama, kapatid, walang iba. Sumunod tayo sa kautusan ng Diyos, sumunod tayo sa araw ng Sabat, kasi nga may relasyon nating mabuti sa Diyos. We kept this law, we kept this Sabat because we are saved. We cannot keep the law, we cannot keep the Sabat without being cleansed by Christ, without being saved by Christ. Kaya mga kapatid, baguhin niyo po ang inyong kaisipan. Hindi turo ng Seventh Day Adventist na sumunod ka sa araw ng Sabat para maligtas. Ito po ang inyong gawin. Sumunod lang po kayo sa araw ng Sabat nung yung isipin ang kaligtasan. I do believe God will bless you. Sumunod lang po kayo sa kanyang kautusan, matuto ang Diyos. Of course, kung ikaw na may sumunod, huwag naman yung blind obedience. Sumunod ka pero labag sa iyong kalooban. Huwag naman yung ganon, kundi sang-ayon sa iyong mabuting kalooban. Ito po, Juan 14:15. Kung ako'y inyong iniibig, ay ito pa rin ninyo ang aking mga utos. So, bakit daw natin tinutupad ang kautusan ng Diyos? Sapagkat iniibig natin si Kristo Jesus. Kaya nga sinabi niya, kung siya iyong iniibig, tuparin ang kanyang mga utos. Nauna ang salitang iniibig kaysa salitang tuparin. Ang punto, tinupad mo kasi iniibig mo si Kristo. Tinupad mo kasi mahal mo si Kristo. Tinupad mo kasi Panginoon mo si Kristo. Tinupad mo kasi masunurin ka kay Kristo. Ibig sabihin, nauna muna ang pag-ibig mo kay Kristo, yung pong pagkaligtas mo galing kay Kristo, nabiyayaan sa biyaya ni Kristo, minahal mo ang Kristo, di modo ikaw ay naging masunurin kay Kristo.
Yan po ang totoo at tama. Dapat ang kalabaw ang humihila, kapatid, ng araro, hindi ang araro ang humihila ng kalabaw. Ibig sabihin, ang pag-ibig natin sa Diyos is always leading us to obedience. We are saved by grace through faith. Faith will lead us to obedience. Grace of God will lead us to obedience, hindi sa pagiging disobedient. Ito, kung totoo kang ligtas, dapat huwag tumama sa'yo. Pero kung ikay ligtas at sumuway, ay tatamaan ka talaga ng versikulong ito. 1:1-2-4, ang nagsasabing nakilala ko siya, sintong siya? Diyos. At hindi tumutupad sa kanyang mga utos. Kaninong utos? Utos ng Diyos. Ay sinungaling. Sino? Ang taong nagsabing kilala niyang Diyos, pero hindi naman tumutupad sa mga utos, ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. So kung ikay nagkiklaim na ikay ligtas na, at ligtas ka sa biyaya ni Kristo, huwag kang magmalaki at magmayabang, lalo tigit kung ikaw naman ay tuwirang lumalabag din sa kanyang mga kautusan. Ang tawag sa iyo, hindi ligtas. Sinungaling ang tawag ng Diyos. I'm so sorry po, straight lang po akong magsalita, pero ito pong masabi ko sa inyo, nararapat lang at dapat niyong maunawaan ang bagay ito. Tandaan niyo mga kapatid, lagi po nating pinopromote. Meron nga po ting series ng sermon about salvation through grace of Jesus Christ. Tandaan po ninyo, grace through faith. Nung ikay nanampalataya, ang biyaya pumasok. Ikay lumago at nabuhay dahil sa biyaya, ang ibig sabihin, habag galing sa Diyos. Awa galing sa Diyos. Ang pagkaawa niya ang nagbibigay sa atin ng buhay. In short, hindi sa paging masunurin mo, hindi sa paging mabuti kang tao, kundi sa biyaya at habag ng Diyos, ikaw, ako, tayo pong lahat ay nagkaroon ng kaligtasan. Ang kaligtasan ito, mga kapatid, Efesos 2:8, sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Grace that brings salvation. Hindi yung law that brings salvation. Law cannot save you. You must be saved by Jesus Christ first. Then obeying His law, hindi mahirap. Obeying His law, hindi mabigat sa inyo at sa akin sapagkat we love Him already because there is an understanding, there is already what we call relationship between Christ and the person which is being saved. Dito ating makita, mga kapatid, that we are saved by His grace and there is salvation in His grace. Pero ang tanong, ano bang sinabi ng Revelation 14 verse 6? Saying with a loud voice, fear God. And how to fear God? Ito ang sinabi ng Ecclesiastes 12:13. All has been said, have fear of God. Keep His laws, because this is the right for every man. Ang pagkatakot sa Diyos ay ang pagiging masunurin mo sa kanyang kautusan. At ito ay nararapat at karampatan lamang isagawa ng tao ang pagiging masunurin sa kautusan ng Diyos. Ay paano kung ayaw sumunod? Sinabi po ng Roma 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat nagkasala at nangahulog buhat sa kaluwalhatian ng Diyos. Paano nagkasala ang tao? 1 John 3:4, whoever sins is guilty of breaking God's law because sin is a breaking of the law. Ang tao ay tinawag lamang siyang sinner o makasalanan kung nilabag niya. Kanya pong nilabag, sinuway ang kautusan ng Diyos mismo. Huwag mong suwayin, hindi ka magiging guilty. Guilty ka lang at tawaging makasalanan kung lumabag ka sa kautusan ng Diyos. Therefore, ang mga taong nangaligtas at na mananampalataya at nabiyayaan na, hindi na natin kaya pang balikan ang dating buhay sapagkat kinahabagan na nga tayo ng Diyos. Sins is guilty of breaking God's law. So anong tamang dapat nating gawin, mga kapatid? Sa halip magiging suwail, dapat maging masunurin. Sa halip ituro mo na ang Diyos ay wala ng kautusan, ituro mo na ang Diyos may kautusan sapagkat dito natutuwa ang Diyos sa iyo. Mga kapatid ko, we are saved by grace through faith. Pero ang sabi po ng Roma 3:31, does this mean that by this faith, we do away with the law? Ang ibig sabihin, mapalibasay may pananampalataya na tayo ay we do away with the law? Atin bang binala na ang kautusan? Anong sagot ng Apostol Pablo? Yung kulay yellow dyan, sabi niya, no, not at all. Instead,
we uphold the law. Pag sinabing uphold the law, kung hawak-hawak mong kautusan, itinataas mo. Ibig sabihin mga kapatid, ang kautusan ay hindi dapat labagin, bagkus dapat pangang sundin. Love always leads to obedience. And that is the law of God. Mahal ko mga kapatid at mga kaibigan, sana naman ay naging malinaw po sa inyo ang ating pong pag-aaral sa ating pong Jesus is Coming Again Ministry. Meron po tayong 5 katanungan. Dati-rati isa lang, 2 katanungan lang mga kapatid ang ating sinasagot. Ina-elaborate natin ng maigi. Pero palibas ay tambak-tambak ng mga katanungan, mahigit na to 100 mga katanungan nandito sa akin, ay atin po itong bigyang pansin mga kapatid. Kaya ang ginagawa natin, overtime ng konti. 4, 5, 6 na mga katanungan ay ating binigyang pansin. Sana naman po ay kayo napaglingkuran ng mabuti at naging malinaw sa inyo ang ating pong pag-aaral sa ating pong Jesus is Coming Again Ministry. Again, mahal ko mga kapatid, mag-message po kayo sa akin kung naging malinaw sa inyo ang ating pong pag-aaral. At dahilan po dyan, kayo po'y aking inayahang tayo po'y muli ay manalangin. Ama, salamat po sa inyong mayamang pag-ibig. Salamat sa inyong kabutihan. Salamat sa inyong kagandahang loob. Salamat sa lahat ng bagay. Purihin po kayo magpakailan-kailanman. Sa aming pagpapailan lang ng aming dalangin at lubos na kagalakan, lubos na pasasalamat at tuwirang paglilingkod, tanggapin kaming inyong mga anak at patuloy ko po kaming pagpalain habang kami patuloy din naman sa inyo po'y naglagak ng aming pananampalataya at buong pusong paglilingkod. Ang amin pong mga kapatid na meron pong mga karamdaman sa kanilang mga tahanan saan mang dako sila ngayon. Ingatan po sila, Panginoon. Inyo pong patnubayan, Panginoon, in a special way, I'm praying to you, kay Brother Boy Siquilio. Inyo siya, Panginoong, ingatan at pagpalain ang kapatid nito at pagalingin ayon sa inyong dakilang pag-ibig. Salamat sa inyong pagdinig, O Diyos. Salamat po sa inyong kagandang loob. Salamat po sa lahat-lahat ng bagay. Purihin po kayo magpakailan-kailanman sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan, sa inyo pong patuloy na pagsubaybay sa ating mong Jesus is Coming Again Ministry. Akin po palang pinasasalamatan si Tatay Cesar Salonga sa kanya pong patuloy na pagbigay dalangin sa atin at pagsuporta sa ating pong Jesus is Coming Again Ministry. Sa muli po, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sa patuloy po ninyong pagsubaybay sa ating Jesus is Coming Again Ministry. Marami pong salamat. Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. Jesus ay darating at di magluluwat sa darating. Kaibigan, kumanda kang siya ay salubungin. Jesus is Coming Again program. Inyong makakasama at mapapakinggan ang kilala ng tagapagsalita sa ating Jesus is Coming Again program. Evangelist Cesar Diaz Giso Jr.